usapin patungkol sa mga in-expose daw ni Saldico. Ang daming butas kasi. Tulad niyan, yung maleta kung totoong may lamang pera yon, gaano man lang yun nagbukas kahit isa, dalawa na maleta may pakita na may pera talaga. So ibig sabihin, ako duda ko rito, yung mga maleta na yan ay mumurahin Oo, mumurahin Halata naman sa mga Pilipino, no? Kung kayo ay biyahero, kung kayo ay pamilyar sa mga pagbili ng maleta, alam nyo na mumurahin yung mga maleta na pinapakita nila. Correct. Hindi ho yun yung itsura ng brand ng Rimowa. Oy, Rimowa, baka naman, bigyan mo kami, 3 lang kami rito. Sponsor, tuloy mo. Yun nga, partner, napansin ko nga doon. Kasi, nakita ng netizen, ang sabi nila, yung pinagbasihan ng netizen to yung tag ng isang malaking mall sa Pilipinas. Nag-sale. So, nakabili pala yung nag-picture noon. ng maleta. Mukhang hinabol Tapos sabi nila, yung picture daw na yun, nangyari daw 2024. Paano mangyayari na 2024 nagpicture kasama yung mga maleta, 2025 nag-sale itong malaking mall. Nako, bistado. Bistado kagad. Butas na butas Butas. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, matatalino na ang taong bayan. Correct. Matatalino. At least ito napapatunayan natin na ang Pilipino at ang mamamayang ng bansang Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao nagsusuri na ngayon sa mga nilalabas sa social media. Ikaw, Crisulo, ano naman masasabi mo ron? Sabi ko nga, yung pahayag ni Saldico, parang parang yung, alam mo yung damit na maliit, pilit sinusuot sa taong mataba. Pilit na pilit. Pilit na pilit parang nagmumukhang crop top yung pahayag ni... di ba ganun yung damit na maliit, di ba? Pag sinuot sa matabang tao, nagmumukhang crop top Pilit na pilit yung pahayag ni Saldico. O tapos sabi niya pa nag-insertion daw na 100 billion si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Bicam. Sabi nga, bakit pa gagawin ni Pangulong Bongbong yun? Pwede namang isabay na sa NEP yun. O dito longest. And then ako tingin ko hindi na rin alam ni ni Saldico yung mga sinasabi niya. Nakita mo yung itsura ni Saldico? Mukhang lutang na lutang. Parang nakita mo yung suot niyang blazer? Hindi, sobrang luwag, nagmukhang AI Sabi nga ng ibang mga kababayan natin, mukha daw AI, pero hindi nga AI. Hindi AI yun. Especially sa account niya in-upload diba? Liliwanagin lang natin, hindi AI. Nagmumukha lang AI kasi stress na si... Sabi nga ni Koy kanina, na para bang sa sobrang desperado na ni Saldico, kahit si Cristo, ibebenta niya na Diba? Ganong itsura niya, makikita naman natin sa itsura na desperado na. Wala na Wala na, nandun na siya sa kawalan Pero kung ako, Saldico, subukan mo kayang magdasal muna. Maaring hindi ka na nakakakita sa harapan, sa likuran, sa tagiliran, kaliwat kanan. Subukan mo naman tumingala. Baka makita mo at masumpungan mo ang katotohanan. Hindi yung nakatingin ka lang at nag-iisip ka lang ng kayamanan. Diba? Correct. Pero ito, partner, nakakita ako na isa sa mga pinakamalaking impact na ginawa ni Saldico is yung yung ginawa niyang paglabas ng video na to. Alam mo malaking kasiraan niya to. Bakit? Bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi niya mapapatunayan na yung allegation niya is tama na talagang kasi ang lumalabas sa taong bayan ngayon is sinungaling siya, hindi tama yung sinasabi niya at wala sa tamang forum o sa tamang wala sa korte. Hindi nga daw nag-oath. So halatang-halata ng taong bayan ngayon na ito'y malakas na paninira sa gobyerno. Tsaka mga share, bakit kaya gano'n? Pag magkakaroon ng kaso tapos may tinatakbuhang usapin, lagi nila sinasabi may papatay sa kanila, Yun na nga di ba ganyan din sinabi ni Kibuloy, ni Tebes. Gusto nyo, sabihin ko ng yan ay DDS mentality. Yan nga. Isang script nila. Hindi na nga nagiging epektibo yung pinuno nga nilang isa. Di ba, na nakaupo ngayon. Gusto magpapatay. Di ba? Pag namatay ako, birahin mo si BBM. Yun na nga. Birahin mo si Percy. Birahin mo si Martin. Yung matindi yun, nagpapatay talaga. At saka ako,
sigurado halatang kayang tanggapin ng mga DDS, si Saldico, may turo lang si PBBM at si Martin Romualdez. Noon pa natin sigurado sinasabi, no? Noon pa natin sinasabi yan. Nasabik sila sa kakampi. Na kung dati galit na galit sila kay Saldico ngayon, bayani na ang turing eh. Di ba? Sa tingin ba ni Saldico, ma-absuelto ba siya kapag naglabas siya ng ganito? Ang tingin ba ni Saldi yun nga daw yung pinangako eh. Ano, ang pinangako na pag naupo si Sara, absuelto na yung mga ito. Malabong mangyari. Basahin ko. Sabi rito So, ang backup plan, yan na nga, yan, At ayon ang kudita script nila. Ito ang gagamitin nilang basihan para sa panawagang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa November 16 bukas hanggang sa November 18 rally nila. Kita mo, hindi naman mahirap. Hindi naman mahirap. Wait lang. Ito, pakinggan nyo maigi. Hindi naman, sa mga manonood, pakinggan nyo maigi ito. Hindi naman mahirap isipin na ito rin yung offer kay Saldico. Sumama ka na sa kudita namin. Pag, naluklok na si Sara Duterte, solve na lahat. Solve na lahat ng problema mo, Saldico. Kita mo? Kasi ang goal talaga nila si PBBM eh. Hindi sila kontento kay ako nakikita ko kahit si Saldico involved sa manumalyang flood control. Wala silang hindi ganun kalaki impact sa kanila noon. Ang gusto talaga nila si PBBM talaga. Kaya nga kunin talaga yung power. Yun talaga. Talaga yung trono na sa Malacanang. Kasi pag nakakuha ni Sara Duterte ang trono sa Malacanang, to be honest, partner, yan na po ang doomsday ng Pilipinas. Sigurado. Ligtas na lahat ng mga magnanakaw. Tapos yung mga kaalyado nilang may mga kaso, mababakuran na yun. Diyan ko may panawagan ako sa mga mababakuran natin. Sige. Sasamantalahin ko tong pagkakataon na to. Sa mga Pilipino na nanonood po ngayon mula Luzon, Visayas, Mindanao, napakaganda hong pagkakataon to upang ipahayag sa mga kababayan natin na kayo ho ay nakikinig sa tamang radyo, sa tamang telebisyon upang malaman ho ito. Ang dahilan ng kanilang ginagawa ngayon na pagdidestabilization kay Pangulong Bongbong Marcos ay maliwanag ho na ang gusto ho nila ay mailigtas ang mga magnanakaw sa pondo ng pera ng taong bayan. At susugan ko. Kasi nga kapag naupo si Sara, ayaw nilang maputol yung ganong kagawian na gusto nang putulin ni Pangulo ngayon. Saan tayo pupunta mga kababayan? Gusto nyo pa bang maghirap tayo na kahit ang tingin sa atin ng ibang bansa ay, sabi nga sa ibang bansa, nasa ibang bansa tayo, partner. Hindi kasama si Crisulo. Hindi kasama si Crisulo dun eh. Sabi sa atin, partner, napakayaman ng Pilipinas, subalit pinamumugaran ng mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun. Alam mo na pa naaawa ko, partner, sa lahat ng mga kababayan natin. Sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maiayos at maisalba ang naghihikaos na Pilipino at makalaya tayo sa korupsyon. Mawakasan na yung mga kalokohan na ginagawa nila at pagnanakaw sa pera ng taong bayan na tayo mga Pilipino nagbabayad. Correct. Partner, pilit pa nilang pinabababa ngayon. Pilit pa nilang ibinabagsak ang presidente. Ayaw nga kasi nilang mahinto para kapag ka naupo sila, magnanakaw pa rin sila ng magnanakaw at tuloy-tuloy yun. Ang tanong ko dito, mga kababayan, makinig po kayo. Sino ho ang mahihirapan kapag dumating ho yung panahon na hindi ho natatapos ang korupsyon sa Pilipinas? Sino ho ba ang magbabayad ng buwis? Ipapamana pa ba natin sa mga susunod na henerasyon natin, yung minana natin. Nung minana natin, nahirap at paghihirap ulit. Biruin mo, trilyon na ang utang ng Pilipinas nung nakaraang administrasyon. Dinoble nga ni Digong eh. Diba? Ipapamana pa ba natin yung hirap na ito? Alam mo, partner, nakita ko si Presidente kung paano niya gawin ito lahat. Isipin ninyo, binigay nung matandang presidente ngayon yung 6 na taon na buhay niya para sa Pilipino upang ayusin ang bansa natin, upang ayusin ang Pilipinas. Binigay niya, partner. Alam mo, sabi nga noon bakit ka ba tatakbo? Hindi ko matiis yung mga kababayan natin Hindi ko matiis yung mga Pilipino, hindi ko matiis yung mga bata. Sabi ako okay na ako Sabi niya gano'n Pero, how about the Filipino?
6 na taon lang ang hinihingi niya para ayusin to. Kaya itong laban na to, hindi laban ito ng mga Duterte. Ito ay laban ng sambayanang Pilipino sa mga magnanakaw sa pondo ng pera ng taong bayan. Kagaya ng mga kampo ni Duterte. Sana nga totohanin ni Pangulong Bongbong Marcos yung hanggat hindi natatapos itong manumalyang flood control, hindi siya aalis. Maganda totohanin niya yun. Kasi naiiyak na tuloy si Cristo. Dating ng 2020, halimbawang napalitan na si Pangulong Bongbong, tapos nanalo ka, aliado ng mga DDS. Ito mapuputol to. So ano to, kung saan papasok tong usapin na to. Babalik na naman wala na. Lulusot na yung mga malulusutan. At maabsuelto na naman yung mga maikukulong. Wala na mangyayari. Wala na mangyayari sa naumpisa ng ICI, yung pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong. Wala na. Kaya maganda, totohanin yung sinabi niya na pag umalis siya sa pwesto, kinakailangan may umaandar ng subway. Tapos hanggat hindi natatapos tong investigasyon na to, hindi siya alis. Yun maganda. At ito isipin nyo, dapat nga si Duterte ang pag-isipan na may kinalaman talaga sa manumalyang flood control. Isipin mo, nag-expose doon sa press ko niya dati. Naalala nyo, binanggit niya yung corruption sa DPWH. Correct. Pero hindi siya gumawa ng grupo na katulad ng ICI. Hindi siya nagpa-imbestiga sa Senate, sa Congress. Wala. Hindi katulad to si Pangulong Bongbong. Magmula nung SONA na sinabi niya pa iimbestigahan niya, nagdire-diretso. Sabi nga niya, mahiya naman kayo. Sinong loko-lokong tao magpapaimbestiga? Siyempre, pag nag-imbestiga, lalalim yan Sinong tao magpapaimbestiga at alam niya kung sino-sino mauungkat at darating sa pangalan niya? Correct. Natural hindi. Magpapaimbestiga niyo, alam mong dulo sa'yo puputok. At saka alokohan, di ba? Tama ka At saka eto na nga, ang sinasabi na nga ng mga bihasa sa pagdating sa politika, na tulad ni Ping Lacson, idol natin yan. Sinasabi, sira ulo naman si Pangulo kung pwede niya na maisingit sa NEP. Bakit papabutin pa sa BICAM? At bakit yung BICAM, kanyang binito pa? Isipin mo, nag-insertion kay bibito mo. Di ba? Nagmukha nga siyang tanga kay Lacson Kaya nga. Tingin ko si Saldi wala nang ano. Wala na. Ito ang na-analyze ko kay Saldi ko, yung pahayag niya, hindi na para sa may mga utak na tao na marunong mag-isip, para yung sa mga tangang mga DDS na. Kasi ang inaano nila rito, yung umapo yung bugso ng damdamin ng taong bayan, maglabasan, baka tumamba sila. Pero sa may isip, katulad ni Ping Lacson, ni Senador, tingnan mo hindi umubra. At saka sa simbahang Katoliko. Di ba? Hindi rin umubra yun na nga. Kasi yan na lang talaga last chances nila. Kasi nagbanta na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo aabuti ng Pasko. Pagkatapos nun gumawa na sila ng ganito. Diba? Galitin na yung tao. Pero ako sa mga Pilipino na mahihikayat ng mga taong mag-uorganisa nito, abay, pag-isipan nyo ho ng mabuti. Tingin ko, alam nyo, maraming naglalabas ng pera ngayon para pondohan yan. Sigurado. Diba? Ako kasi yung style ng tulad ng mga Diskaya, tingnan nyo yung style, tingin ko baka yan isa rin sa nagpopondo. At sa mga mga nasasangkot, tulad ni Saldico, malamang tumataya na rin yan. So nagtutulong-tulong na ngayon yung mga nanganganib na makulong ng habang buhay. Ganun talaga gagawin sa kanila ni Pangulong Marcos. Kasi hanggat walang nakukulong, hindi mananahimik ang taong bayan. Tama. Kaya ang taong bayan ngayon nakikinig kay Pangulong Marcos kasi alam nila yung direktiba. Ito I'm very proud. Even the Dilaw. Hindi sila sumisigaw ng Marcos resign. Ang gusto nilang pababain yung mga magnanakaw. Correct. Sino bang magnanakaw? Panagutin kamo. Panagutin. 'Di ba? Sino bang mga dapat panagutin na may pagkakasala sa pera ng taong bayan? Si confidential fund. 'Di ba? Isa 'yon sa gusto nilang panagutin. Yung mga nagnanakaw sa pera ng taong bayan sa flood control. Gustong panagutin ng mga Ibin ng Dilaw 'yon. Tama. Sino pang gusto na panagutin? Napakaraming paksa. Tsaka hindi na mga makakaliwang grupo. At saka ang daming na-expose ngayon sa Administrasyong Marcos na tinago sa Administrasyon Duterte. Ngayon lang nalalaman ng taong bayan. Dati ang pinapaplat lang lagi ni Digong yung war on drugs. Ngayon, lahat ng hindi natin nalalaman nun, ngayon natin nalalaman. Ibig sabihin mo diba? Ibinaling ni Digong sa war on drugs yung yun lang pagnanakaw nila. Yun lang pinapaprant niya. Pero yung ibang mga ginagawa nila, hindi nila sinasabi. Di ba? Grabe, no?
Kita mo, sa Diskaya lang, di ba, nagsimula yun sa 2016. Di ba, may sinabi nga meron sinabi si Digong, naalala nyo na, hindi ito ang panahon ng pagsasamantala. Nasa kanta mo yan eh. Oo nga. Di ba? Pero kita mo, sabi ng Diskaya, 2016 sila nagsimula sa DPWH, naka-engagement sila ng malalaking project, 2016. Ngayon lang natin nalaman yan. Pati yung, kaya nga ito nga, lagi inuulit to sa vlog ko sa live ko Pati yung pondo ng PhilHealth na merong 600 billion. Ngayon lang natin din nalaman sa administrasyong Marcos. Sa Duterte, hindi natin nalaman yan. Yun na nga. Yung paglipat ng pondo ng DOH sa isang ahensya, hindi rin nila sinabi yan. Correct. Samantalang sila yung sigaw ng transparency, accountability. Samantalang si Digong, nung pandemic, gabi-gabi nagla-live yan madaling araw, alas 12, alauna, di ba? Sa PTV4. Pero kita nyo, wala man lang silang sinabi yung pondo ng DOH nilipat nila. Saan natin nalaman? Dito pa rin. Kaya nga, ang daming ang mga natatagong issue na ngayon lang natin nalalaman. Galit pa sila. Kaya nga. Mga di ba? Bawal. Walang isip walang isip nga. Dapat nga yung kayo matuwa kasi nalalaman yung hindi nyo nalalaman dati. Kaya sabi ko nga sa'yo, even ang Dilaw natutuwa kasi nakikita nila na may gustong panagutin talaga itong gobyerno ni Pangulong Marcos. Although the Dilaw and loyalista have conflict, sinasantabi muna yon. Ito nga hamon ko Subukan yung pababain si Pangulong Bongbong Marcos, magsisigaw kayo bukas. Tignan natin kung gaano kayo karami, kung paano lumabas ang taong bayan. Labanan kayo. Marami ngayon kahit nga mga nakaanib sa mga sekta nila sumisigaw na hindi kami sasama dyan. Marami. Ito, diretsahan Kasi lalabas ang INC 16, 17, 18. Wala raw kinalaman to sa sarili nila, kumbaga politika. Ngayon natin mapapatunayan, kasi may mga loyalista dyan Ngayon natin mapapatunayan kung pag may sumigaw doon na BBM resign, ano magiging reaksyon ng mga loyalistang INC? Kasi according sa balita, papayagan ng Iglesia ni Cristo magsalita sa entablado ang hindi mga taga-INC na politiko. Nako. Ayan, sinabi kagahapon niya sa mainstream media. Di ba? So, syempre hindi nila hawak ang mga bibig noon, ibig sabihin para lang mema sabi lang na diba? Wala silang gagawin na kahit na anong panuntunan nila na kanilang lalabagin. Tataka pa nga ako dyan, ba't kinakailangan 3 araw Kaya nga, yun na nga di ba? Pwede naman 1 araw lang. Aabalahin nila yung mga tao, may trabaho. Di ba meron pang ang info na itong si Sara Duterte mismo, itong kampo niya, nag-iinganyo na lumabas at nagbabayad ng tag 3,000. Tag 3,000 piso. Ito pasabog to. Partner, pasabog to. Dahil malalaman ng taong bayan ngayon itong information ko na to. This is legit, partner. This is legit. Merong nangyayari na tinatawag natin na paghahakot. Hakot tao. At yung isa sa mga tinawagan, hindi ko napapangalanan, tatago ko poprotektahan ko nando doon to sa loob kaya kong ilaban to ng harap-harapan. Partner, nagkakaroon ng hatakan ng tao at ang bayaran, alam mo magkano? Magkano? 3,000. Nox ng patingan. 3,000 partner. 3,000 ang bayad ngayon sa mga sasama sa rally. 3,000, meron pa bang ibang benepisyo? Meron. Ano pa? 3 days Oo. Di magkano? Libre pagkain? Libre pagkain. Nako. Alam mo kung bakit? Tinangkapang arkilahin yung sasakyan namin. Nako, talaga naman yung naloko na. Kaya sabi ko nga, partner Hindi nag-search Research, partner. Alam mo naman, 3 sasakyan ko, partner. Meron akong deluxe doon. Yung driver, kamag-anak ko pa. Ang kukunin. 3,000 daw ang bayan. Sabi nga doon, magra-rally daw 3 days. Yung mga sakay niya, ito pinakamasakit. Re-service. Talaga? Re-service. At ang matindi nito, partner. Ito yung mga reservist, Sandy Soldier. Oo. Ilalantad ko na, partner, para malaman ng taong bayan to. Kasi
unfair eh. Unfair ko nga eh. May ilalantad ko na. Sino ba pumalit sa sa pamunuan ng reservist? Kaya ako kahapon pa, minessage ko kaagad itong ating AFP upang ipaalam sa kanila. Itong lungsod na ito, yung namamahala dito, ay may bit na mga reservist nadadalo sa peace rally, kuno. Yan ba may mga legal na dadaling mga sandata? Ang balita ko, partner, walang papel ang bit-bit nila. Nako, patay na. Para malaman ng taong bayan, kasi marami nakikinig sa atin ngayon. Totoo to. At kaya kong patunayan to. Nako. Meron akong hawak dito at isinin ko na kagad to dun sa ating ating tagapamagitan. Grabe, no? Talagang eto desperado na talaga eh. Eto na siguro talagang yung pinaka-todo nila eh. Oo. Todo na nila to. Malamang eto na yung todo. Ito na yung sinasabi nila na gusto na lang ipakita. Pero partner, nagtataka lang ako. Biruin mo, gagastos ka ng 9,000 sa isang araw, sa 3 araw. Sa tao, ibigay mo dun sa tao. Alam mo, tawang-tawa nga ako dun. Sabi nga ng pinsan ko. Arkilahin namin yung mo. Yung sasakyan. Kasi dating kami sa rally 3 araw. Alam mo, offer sa akin, 15. Sabi kada ko, isang araw o? Hindi, 15, 3 araw. 3 araw. Sa 3 araw na yun, ang sakay lang doon, hatid sa mga maatin. Sabi ko, okay ka lang? Sabi ko, anak ka ng Sabi ko, alam mo ba kung nasan ako? Alam mo ba sino kinakampihan ko? Alam mo ba, ba't ko papaarkila dyan sa inyo? Maghanap ka ng sasakyan na gusto mo. Dudungisan nyo ba? Magkakahampa ako. Ano sabi? Baka sabihin, ako pa ang ano sabi? Medyo nahiya kasi medyo tinamaan doon sa sinabi ko. Napahiya. Pero kayo, ano masasabi nyo sa gaganapin? Ako sa totoo lang bukas na yan. Ako isang pinuno ng isang sekta, relihiyon. Hindi ko na kinakailangang palabasin yung mga miyembro ko. Isang memo lang na sasabihin kami ay sumusuporta sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control at hindi kami kampe sa mga ganito. Okay na yun eh. Oo nga. Sa isang papel lang, kasi may social media na eh. Bakit aabalahin ko pa yung mga isang statement lang. Bakit aabalahin ko pa mga miyembro ko? Kaya nga. Palalabasin ko pa? Gagastos pa. Di ba? Magagasolina. Oo. Maghahanda ng pagkain. Oo. Kita niyo. Di ba? Ginagastosan. Imposible naman walang masasakripisyo mga trabaho dyan. 3 daw ito 3 organisasyon ng simbahan Nako. Tulad ng KOJC. Kanino ba yan? May miyembro pa ba sila? May miyembro ba sila? Meron pa siguro. May KOJC rin. Mayroon ding GIL daw, di umano. Halo-halo na sila. Halo-halo na sila. Doon member si si Joel Villanueva. Mr. President. Hindi, ang nga kasi diyan, ang issue si Joel Villanueva nasasangkot din sa anomalyang issue ng flood control. Yan. Hindi kasi ang DDS kasi hindi makabuo ng malaking volume ng tao. Ilang beses na nilang sinubukan. Kaya siguro sumusubok sila sa mga religious group. Sabi nga nila may pander daw. Ang pander daw niyan si si Chabit, si Sara at saka si Polong. Ilang bilyon kaya yung pinakawalan nila diyan? Matindi, Alam nyo mga bro, ako hindi ako naniniwala. Eto sa mga kababayan natin, matatalino naman kayo, Ako hindi ako naniniwala na mapapababa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga fake news na pinagagawa nila. Kasi kachipan. Para bang pinapababa nyo lalo yung ating kredibilidad bilang Pilipino sa mga gagawin nyo. Ginagawa nyong bobo yung mga Pilipino sa pamamaraan ng pagpapababa ng isang Pangulo. Kita nyo, maglalabas kayo, peking mga ganyan. Akala nyo siguro hindi mabubuking ng taong bayan. Di ba? Di ginagawa nila tayong mga tatanga-tanga. Talaga. Di ba? Alam mo, partner, may napansin ako. Naalala, mabalikan natin to sa mga kapwa natin Marcos loyalist, sa mga loyalista. Naalala nyo to? Noong panahon na pinababa si Apo Lakay, si Ferdinand Marcos Sr. Si Sr. Diba, ganyan-ganyan din nila tinira si Apo? Yung tinatawag nating mosquito news. Yung mosquito news na tinatawag, yan yung mga maliliit na balita na sa sobrang dami,
Kung anong pumutok, yun ang sasakyan ng lahat. Ganun nila nilaso ng utak ng tao kasi wala naman social media noon, walang Facebook noon. O TV, dyaryo lang ang merong, radyo. Ginamit ng mga anti-Marcos. Then, ang nangyari, nung ginamit nila yan, ito na, pumutok. Nung pumutok, nilaso ng isip ng taong bayan, at ang pinakamatindi, pinakamasakit doon, bumaba yung maayos na presidente. Kaya nga. At eto pa yun, no? Kung inyo maalala, narinig ko yan. Nung umupo na yung pumalit kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., lumaganap yung mga pinagbabawal na droga. Isa mismo na nagsabi, isang artista, na isang kilala rin na talagang addict sa pinagbabawal na gamot. Na nung panahon daw ni Cory, lumaganap, nauso na yung mga shabu, yung mga ganyan. Kaya doon daw niya nasubukan lahat. Nung panahon ni Pangulo kasi, Pangulong Ferdinand Marcos Sr., walang gano'n kasi papatayin ka niya Ay, firing squad ka. Di ba takot lahat. Limsing. Kaya ako naniniwala ko yung China ayaw sa administrasyong Marcos Dahil nakatatak sa kanila yung nangyari doong kalahi nila doon kay Ferdinand Marcos Sr., yung nilive daw yan buong mundo Di ba? Pinahiring squad. Actually, drug lord daw yun na gumawa ng malaking laboratory rito. Correct. At doon sa buong Asia susupply ng droga. Actually magkaiba yung narrative noon sa narrative ngayon. Kasi naayos ng unang ginang Imelda Marcos Chairman Mao Zedong and First Lady Imelda Marcos. Mao Zedong. Chairman Mao na nagkaroon ng magandang communication kaya naibalik yung dating relationship na nasira through China. Ngayon, right now, medyo ang China binibigyan nila tayo ng tulong, pero China is not hindi siya friendly sa Pilipinas because nakikita ng China is si Pangulo is pro-American, which is ayaw ng China yun. Ayaw ng China. Pagdating dyan sa pro-American, tandaan natin, walang nagtagumpay na kudita o pag-aagaw ng kapangyarihan hanggat hindi sinusuportahan ng Amerika. Correct. Kung sakali na suportahan sila ng Amerika, doon siguro mangyayari. Pero sa tingin ko, hanggang sa ngayon, alam naman natin na yung kabila, pro-China daw, na ayaw din naman ng Amerika. Di ba? So, malabo na suportahan ng Amerika itong gagawin nila. Kaya, tsaka ano bang mapapala ng taong bayan kapag ang napalitan ng presidente? Tanungin ko lang kayo, partner, ano bang mapapala ng mamamayang Pilipino? Ano ba yung mangyayari? Wala talaga silang mapapala. Kasi ang nangyayari, nagagamit lang talaga ang taong bayan para yung mga politiko makuha nila yung pwesto nila. Para ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa akin, iba rin yung sagot ko dyan. Bakit kanyo? Sana matuto na tayo sa mga nakaraan na nangyari na pag-aagaw ng kapangyarihan. Mula kay Apo Lakay, inagaw ang kapangyarihan. Ano nangyari? Lalong bumagsak. Ang daming mga pinersonal na dapat pakinabangan ng tao. Tulad nung nuclear power plant sa Bataan. Grabe, sayang. Sayang yun, di ba? At marami pang iba. At nagtuloy-tuloy na ibinenta yung mga government-owned. Ang NLEX noon, kung inyo matatandaan, yan ay pag-aari ng gobyerno. Kung ikaw ay dadaan dyan, piso lang. Makakadaan ka na. Ngayon, hindi na. Dahil naging pribado na. Ang tubig natin noon, kung maalala mo, ewan ko kung buhay na kayo, naiinom. Sa gripo, maiinom mo, diretso. Hindi walang mineral water noon. Kundi diretso sa gripo, inom mo. Hindi sasakit tiyan mo. Bakit? Kasi malinis. Inaalagaan noon, ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Eto na. Naulit uli. Nung naulit uli, netong panahon ni Erap Estrada, ano nangyari? Ginamit yung sugal bilang issue kay Erap para mapatanggal. Ano nangyari? Sabi ni yung mismong whistleblower na matanda, si Chavit. Nung panahon ni Gloria, napakaraming binibigay sa akin ng mga wedding na yan. Hindi ko tinanggap, kita mo? So, ibig sabihin, mas lalong lumaganap yung inisyo nila kay Erap na para matanggal siya doon sa sugal, sa wedding. Di ba? Yan. So, anong benepisyo ng taong bayan? Ibig sabihin,
sa mga taong mga nandiyadyaan na naghahangad na makaagaw ng kapangyarihan, sila lang ang magbebenepisyo niyan. Correct. At yung taong bayan, mananatili tayo na nahihirapan at magrereklamo sa gobyerno dahil nga nagiging parte rin tayo sa mga kanilang mga ninanais. Nagagamit tayo eh. Papayag pa ba tayo ng ganun lagi? Na ginagamit na lang tayo ng ginagamit ng mga taong pansarili lang nakapakanan ang iniisip. Buti nga ngayon mas malaki volume ng mga Pilipino na ayaw talaga kay Sara. Correct. Kaya nga hindi sila makabuo ng malaking people power, itong mga DDS. Kasi nga, dilaw, kakamping. Mas gusto nila si Pangulong Bongbong. Correct. Although hindi sila maka-Marcos, pero mas gugustuhin nila kung papipiliin. Kaya nga pagka ang DDS may mga ginagawang grupong mga rally, hindi sumasali itong dilaw tsaka kakamping kasi ba't mananawagan kami policy si Pangulong Bongbong tapos sinuupo si Sara. Kaya hindi sila pabor sa ganun. Actually, ang gustong-gusto ng mga kapatid natin sa Dilaw, sa Pink, yung policy ni Pangulong Marcos, yung laban sa West Philippine Sea, yung laban sa corruption, yung gusto niyang mangyari for the in future, the infrastructure. Yan ang gusto ng ng mga old school at millennial na Dilaw. Kita mo yung sinabi ni Pangulo na ipunin daw ang tubig, ginawa pa nilang issue. Ginawa pang issue ni Sara, ipunin daw yung tubig at dalhin daw sa Malacanang. Nung natapos ng 14 months, yung dam sa Isabela, nalaman na nila na yung pala yung ibig sabihin, na ipunin sa dam, yung tubig, ulan, para nga naman hindi magbaha, at sa panahon ng tagtuyot, may magagamit. Matindi, no? Diba? Alam mo, yung mindset na ginagawa, sa totoo lang, ako nakikita ko to hinihigitan pa ni Pangulong Marcos yung tatay niya. Correct. Sa legacy. Kahit na winawasak siya. No? Hinihigitan pa niya. Grabe itong sa 6 years ni Pangulo. Trabaho. Wala kang makita siguro yung pahinga lang, yung kahit papaano, tayo naman, nag-chill naman din tayo. Siyempre, yung tao. Natural yun. Natural yun. Oh. Sa mga DDS kasi, hindi normal yun. Diba? Pero sa akin lang, kung si Pangulo pabababain nila, ay, hindi ako papayag. Alam mo kung bakit ako di papayag, partner? Siguro baka iisa tayo ng iniisip ng sambayan ng Pilipino. Walang future ang Pilipinas kapag ang vice-presidente na si Sara Duterte ang uupo bilang presidente. Sinabi ko na nga na ikumpara natin. Alam mo, pag tinitignan ko si VP Sara, walang kakarakter si VP Sara maging presidente. Yun na nga. Wala. The way ng pananalita, lahat, wala. As in, wala talaga. Wala talagang, hindi mo makakita na maging Ako naniniwala ako, si VP Sara, kaya lang nakarating sa pagiging vice president, hindi dahil sa kanya dahil sa tatay niya. Kaya nga, ito yung panawagan dahil sa tatay niya talaga, hindi dahil sa kanya talaga. Dahil sa tatay niya. Yung panawagan nga natin na kung talagang si Sara may kakayanan na manguno, bakit hindi natin idaan sa isang debate para malaman natin, masukat natin ang kakayanan niya. Yan na-issue nga. Pwede bang isabak si Attorney Claire? Payag na nga na-issue nga yung nakaraan di ba? Payag na. Wala, hindi kakayanin. Hindi nila pinapansin. Kasi, imbis na itong mga DDS, sukatin nila at malaman nilang totoo nga naman kung kaya talaga ni Sara. Di ba? Talunin mo si Attorney Claire. Inday. Baka sakali. Sabi nga ni Representative Laila de Lima, para sa kanya si Attorney Claire Yusek pwedeng maging sekretary ng DOJ. Di ba? Kita mo 'yan, ha? Si Sara, kita mo yung ni pananalita ni Sara, parang minsan niya tinitignan ko parang alam mo kung ako hindi Pilipino, tapos makikita ko si VP Sara tapos sasabihin Vice President ng Pilipinas, baka masyak ako baka masyak. Bakit naman? Parang nasa palengke lang Parang wala, hindi talaga pang presidente si Kasi pag naging presidente ka, lumalabas, siyempre ating ka na mga APEC. Mga APEC, mga ganyan. Lumalabas kasi ang presidente, parang siya yung ahente ng Pilipinas. Para bang siya yung nagre-representa. Mag-invest kayo rito sa amin, Pilipinas. Kaya ba ni VP Sara yun? Baka mag-itok-atok yun. Parang
Parang wala eh. Kita mo naman si Pangulo, pinag-aagawan ng mga leader ng bansa nung nasa may Malaysia. Nakita mo ba yun? Kita mo pa naman yung pananalita pa lang ni... Importante kasi yun. Yung presentasyon. One of the most napaka-importante nun yung pananalita. Yung... Kita mo na yung mga bitaw na yung partner, Chris, na meron kang good relationship sa karatig bansa mo. Mas malaki maitutulong sa inyan in terms of investment. Eto, bakit ayaw ko kay Vice President? Tatapatin ko kayo. Si Vice President against sa constitutional reform. Hindi siya pabor sa constitutional reform. Kasi ang nagpapahirap sa atin ngayon, yung lumang constitution natin. Totoo. So aminin natin, may kailangan baguhin. Hindi naman lahat babaguhin. Kailangan na upgrade talaga. Upgrade. Lalo na yung economic provision natin. Speaking of economic provision, for example, habang ang ibang bansa, partner, imagine niyo nasa isang racetrack tayo. Isang racetrack, andyan ang China, andyan ang Malaysia, andyan ang Singapore, Japan, ito sa gitna ang Pilipinas. Si China bumubulusok, may daladalang truck, laman ng produkto niya. Si Malaysia may daladalang produkto, may daladalang truck din, bumubulusok. Si Pilipinas may dala tayong jeep. Tapos si kakarag-karag ba? Baka hindi naman kariton ha. Hindi naman kalesa. Si Singapore may F1 race car, may bit na produkto niya. Sa lahat ng sinabi ko, ano ang pinakamatulin? Singapore. China. Malaysia. Si Philippines may dalang jeep. Bakit matutulin ang mga sasakyan na yon? Ang simbolo ng sasakyan na yon ang kanilang mga bansa. Bakit matutulin ang mga sasakyan yan? Bakit mabilis? Pumasok ang ekonomiya, bumilis, tumaas ang kanilang kanilang bansa. Sumasabay sa lahat. Because meron silang maayos na economic provision. Sa Pilipinas mahirap Kasi yung bawat sasakyan na yon, nakababa ang handbrake. Yung Pilipinas, partner, sorry to say, totoo kasi to, ang Pilipinas, gustong ibaba ni Pangulong Bongbong Marcos yung handbrake. Kaso may pumipigil. Nasa likuran. Kung babayan ako, magkakaproblema tayo. Gustong ibaba ni Pangulo para bumulusok din ang Pilipinas. Yan naging problema natin. Yan ang ayaw na ayaw ni Vice Presidente na mangyari sa bansa natin. Ang umunlad, ang bawat isang Pilipino at ang bawat mamamayan. Tsaka ito mga share. Napansin ko yung mga bansang mga mauunlad. Yun yung mga hindi agad pinapalitan ng presidente. Di ba? Yung diretso lang muna. Yung may mga prime minister. Yung hindi pa palit-palit na presidente Yun ang napapansin ko. Bakit hindi na lang natin ipanatilihin si Pangulo Hindi, pabor ako doon, especially kung si Pangulong Bongbong. Siya talagang magiging presidente rito na matagal kasi maayos si Pangulong Bongbong. Maayos talaga Ang mahirap, yung dediretso, yung presidente hindi maayos. Yun na nga. Pero yung ganyang karakter ni Pangulong Bongbong ayos. Kasi aminin natin, mahirap pang sabihin na magkaroon ng second term si Pangulo. But pabor ako kung ang Constitution ng Pilipinas babaguhin. Yun yung sinasabi ko. Two-party system tayo para mas maganda ang laban, mas maganda, mababantayan ng pono ang pera ng taong bayan. Isa pa, partner, dadagdag ko kung magkakaroon tayo ng ito ang solusyon sa lahat ng mga magnanakaw, walang flood control issue nito. Kung magkakaroon tayo ng two-party system kasi magbabantayan yung dalawa. Pwede, oo. Di ba? Naiwasan ng korupsyon. Pero sinusulong na uli yan, Chacha kakanina nabasa ko. Itong representative ng dyan sa Rizal. Si ano ba yun? Basta. Sa totoo lang, bata pa ako, naririnig ko na yan Pero pag kaya yan ang ang daming tutol no? Yan ang reason ko kung ba't ayaw ko kay Sara Duterte. Kasi tutol siya sa pagbabago ng bansa. Gusto niya, stuck lang tayo dito, ito lang ulit, bala kayo magnakaw dyan, walang problema, presidente ako for fame. Diba? Yun na nga talaga yung nangyayari. Ito, palit-palit yung mga namuno. Kawawa Pilipino pag ganyan. Kanya-kanya ring nakaw. Kanya-kanyang kuha. Kanya-kanyang kuha. Kanya-kanyang kuha ng pera. Kaya nga sabi ko. Kasi yan Diba? Mula pinakamababa hanggang pinakamataas kasi sa gobyerno. Kapag nagpalit ka ng liderato, papalitan ng liderato lahat hanggang baba So, lahat yan magnanakaw Diba? Aminin na natin na ganun talaga. Lahat yan nagnanakaw. Papalit ka uli sa susunod na eleksyon. Ganun uli Kung sino mananalo, papalitan niya uli yung mga kanyang mga empleyado hanggang pinakamababa Alam mo, partner, sabi ko nga, ito nalulungkot ako for the Filipino because nandun tayo sa ibang bansa,
nakikita ko yung nagtataas ang building, napakaayos na kalye, progresibo, napaka-progresibo ng bansa nila, napakaganda. Ultimo, kahit na, amin natin, yung mga Chinese, aninigarilyo, tatapon lang sa gilid. Diba? Pero ang linis. Ang ganda ng polisiya nila. Matatakot magnakaw ang mga buhaya. Kasi doon sa kanila, pag nagnakaw ka, malaking kasalanan nyo, ang buhay ang kapalit. Pero sa Pilipinas, grabe. Naging parang naging tradition kasi ang ano rito. Sumobra kasi luwag. Yung 1987 Constitution. Yun nga, yun yung sinasabi ko. Pati yung 1987 Constitution na yun dyan. Maraming nakapaloob na batas dyan na napoproteksyonan din yung mga ginagawa ng politiko ngayon. Kaya dapat i-revision na yan, baguhin na yan. Kasi masyado na, isipin mo na sa 2025 tayo, ang sinusunod pa rin na Constitution, 1987. Kasi nga, diba? ayaw nilang, sobrang luma. Diba? Ayaw nilang baguhin. Kung hindi nyo, napapansin nyo ba, yung mga politiko, umiikot-ikot lang sa kanila. Di ba? Kasi nga, nakabisada nila kung paano dayain yung mga batas na yan para makakulimbat ng pera. Tama. Dapat talaga baguhin na yan. Yung 1987 Constitution na yan. Alam mo, tignan natin yung ibang bansa kung bakit maayos ang policy nila. Bakit maganda. Bakit ang China? Bakit meron sila mga investors? Bakit ang Korea? Napakaraming investors. Bakit ang Malaysia? Napakaraming investors. Maluwag ang economic provision. At syempre, ang peace rally, hindi yun yung pagka walang nagbato, walang nag-away, peace rally na, hindi. Ang peace rally, nagsisimula rin yan sa mga bibig na magsasalita dun sa entablado ng rally nyo. Correct. Diba? Kasi, kung ang ang isisigaw nyo doon, puro BBM resign, ba? Hindi peace rally yun. Hindi ang peace rally. Kasi nagpapabaksa kayo ng gobyerno. Ng gobyerno Hindi peace rally yun. Diba? Diba? Sabi nga nila, yung pagkakahiwalay ng simbahan at gobyerno. Dapat manatili yun. Ang point ko kasi rito, bakit ba hindi kayo makapaghintay na si Pangulong Bongbong mapalitan sa 2044 at 2028? 2020. Oo, tinaano ko Mari magkatotoo. Parang ikaw 2020, ano sabi mo? 2044. 2044. Oo, malay mo, mabilis lang naman ang taon. 2025 na ngayon, di ba? Ilang taon na lang. Ba't di kayo makapaghintay itong mga to? Parang anong-ano ba sila? Yung para bang aligaga sila? Oo nga. Parang feeling ba nila nasa isang lugar sila ng para bang hindi sila mapakali? Sa totoo lang 2.5 taon na lang ang Pangulo di ba? Actually, October ng 2027 filing na Oo nga. Kaya ang bilis na kasi 2027 October filing na. So alam na natin yung mga tatakbo. Isang taon na lang. Sino-sino. Di ba? Hindi ko alam bakit parang hindi sila makapaghintay. Siguro dahil na sasadlak na sila sa tiyak na pwedeng ganito. Kahit konti na lang ang nalalabi na taon ni Pangulong Bongbong. Kukunin nila. Pag si Pangulong Bongbong naalis sa pwesto, ibig sabihin, itong si Pusit maging presidente. Yon. Pipilitin na lang manalo ng 2028. Yon. Yun ang Style Gloria. Yun. Kasi ang advantage kapag nakaposisyon ka at nasa mas mataas kang posisyon. So kailangan nilang makuha yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos para i-sure win yung kanilang pambato sa 2028. Kasi nag-aalala sila na pagka napalitan si Pangulong Bongbong sa 2028, malamang kaalyado rin na naman ni Pangulong Bongbong at hindi nila kalyado or hindi si BP Sara. Ganun mangyayari niyan So hindi sila makakapagnakaw. May mga gusto yan. May mga kahilingan na gustong nilang makuha. Mga miyembro na gustong iposisyon sa mga posisyon. May mga tao na gusto nilang ilagay sa pwesto na hindi nila na gusto nilang mailagay doon. Yan ang mga hiling ng mga yan. Paano ba naman? Magkaiba kasi ang polisiya niyan tulad ni Chavit, kaya nagngangaw-ngaw, di ba meron siyang hindi daw napagbigyan na hiling. Yung pamangkin niya. Yung pamangkin niya yata hindi yata napasok sa PCSO. Ang tindi rin ng pagmumukha nun, no? Si ugod-ugod ka na Sa tingin mo ba, ilang taon pa ba yung ilalagi ni Sabit? Ewan ko kung... Alam mo sa totoo lang, hindi ganyan si Manong Chavit dati. Oo, pero kung alam nyo, kung ako nando dun sa edad na gano'n, mas bata pa, sabihin nyo mga 70. Siguro maglilingkod na lang ako kay bro totoo lang. At nasa akin naman na lahat.
Totoo. At yung pera ko, hindi ko naman na mauubos. Totoo. Siguro, gagawin ko na lang mabuti sa kapwa eh. Alam mo na, na-disappoint ako sa kanya. Dati idol kayo ni Manong Chanti. Gusto ko yung diskarte niya na, Dirty Harry ang style. Pero ngayon, parang nanibago yung thinking. Akala ko DOM style eh. Di ba? Na-disappoint ba ako? Sobrang disappointment. Parang siya, yung parang nag-aalala rin siya eh. Ako napansin ko pa ito kung nung mga nakaraan, nagdo-double time sila, si Pangulong Bongbong mapaalis sa pwesto. Parang nung, alam mo sa to lang ito naramdaman ko to parang mas tataranta sila nung si Boying Rimulya naging ombudsman. Kaya nga. Kasi nga wala parang mas lalo sila nataranta. Kaya nga. Mas kasi nga, alam mo bakit? Kahit even Senator Amy Marcos, ayaw niya talaga na maupo si Boying as ang ombudsman. Kasi talagang may tulog sila kay Boying. Kumbaga, si Boying Rimulya, ang susundin niya lang, ang titignan niya lang, si Pangulo. Kasi ang gusto ni Pangulo, gusto ni Boying, nagkakaisa silang dalawa. Linisin ang Pilipinas. Pero independent kasi ang ombudsman eh. No, independent yan eh. Pero walang boss. Walang boss. Pero nakikita ko kasi, Boss Mike, is parang yung idea na linisin ang Pilipinas, ginagawa rin ni Boying. Tapusin yung corruption, tapusin yung paghihirap sa bansa natin. Kasi siguro, nararamdaman din ni Ombudsman Rimulya, nararamdaman din ni BBBM yung sigaw ng taong bayan, yung makawala tayo sa corruption, makawala tayo sa pagnanakaw ng mga buhaya. Kasi nakita na nila na ang Pilipinas infected na eh. Infected na ng mga mandarambong. 'Di ba? Yun yung gusto rin siguro ni ni Ombudsman Rimulya. Mabalik tayo rito mga share sa rally ng INC. Ano ba yung magiging pwesto nila bukas? Sa Luneta Park? Yung Park daw, walang EDSA. We don't know. Baka magmarcha, tingnan natin. 'Di ba? Pero kasi nang nila, 'di ba? Syempre kung saan lang alam ko kung saan lang mayroong permit yan, doon lang. Pero hindi natin mapipigilan siguro pag nagmarcha yung mga yan. 'Di ba? Alangan naman transyonin ng mga pulis yan. 'Di ba? Kasi ang usapan peace rally, pero hopefully sana tumupad na maayos na peace rally. Pero kasi mostly ang nanggugulo yung mga na-agitate na kabataan eh. 'Di ba? Yung mga na-agitate, a 15-year-old boy nang babato ng pulis. Kasi nagagamit yung ibang mga influencer at nakikipagkutsabaan yung ibang mga kilalang mga iniidolo ng kabataan. Kaya napapasama sila. Yung bang gusto ko namin makasama si Idol eh. 'Di ba? May ganun kasing mentalidad yung mga kabataan. Basta makasama nila si Idol, okay na yan. Sa akin lang, sana, huwag nang humantong sa ganun. Pero ulitin ko lang ang tanong kasi ng marami nating kababayan, bakit kailangan pang 3 araw? Kasi diba? Sa totoo lang, medyo ako sa 3 araw na yan kasi ang istorya ng mga EDSA People Power is 3 days din. Di ba? Oo. 3 days din, di ba, Koy? 3 days din eh. 3 araw. Kaya medyo ako, sabi ko, bakit 3 araw? Bakit kinakailangang 3 araw ang gawing rally? Parang hawig dun sa mga history ng mga EDSA People Power, 3 days ang tinagal. Baka maulit na naman ito. Dati yung kwento ng lola ko, sabi, yung mga sundalo daw, nagpuntahan daw dun sa para sumuporta daw dun sa pagbaba ni Apulacan. Pero alam mo natandaan ko nanguna ang Iglesia ni Cristo nung panahon ni Erap na pinagtatanggol siya. So napababa si Erap dahil sa panawagan ng ni Cardinal Sin. So ngayon ang Iglesia ni Cristo nauna rin na nanguna sa pagtatanggol kay Erap para ibalik yung pamumuno. Wala nang nangyari. Actually, kasama rin El Shaddai doon. Oo, kasama pa El Shaddai. Brother Mike. Wala no? Wala. Hindi kinaya. Ano pa kaya itong Iglesia ni Cristo uli, ang mangunguna sa isang peace rally daw, pero marami nagsasabi ng mga kababayan natin, kunya-kunyarian lang yan. Ang nais talaga, pabagsakin si Pangulo. Sa tingin nyo, kakayanin nila? Sa pakikipagtulungan ng ilang mga organisasyon pa. Ako tingin ko pag may nangyari yan, maapektuhan ang reliyon nila. Kasi maraming mga loyalista rin dyan. Sa INC, marami rin mga loyalista dyan.
Kasi syempre, papupuntahin mo yung membro mo doon, sabihin, peace rally, tapos biglang magkakaroon ng sigaw ang BBM resign. Niloloko mo sila. Baka iba dyan, manindigan. Oo. Di ba? Sana. Baka manindigan yung iba dyan. Pero ako naniniwala pa rin ako sa paraan na alam kong sa magagawa ito. Kasi kahit kausapin ko lahat ng kapatid na iglesia, hindi ako pakikinggan yan. Ang pakikinggan ay ang tagapamahalang pangkalahatan. Kaya ako mananawagan ulit ako kay kapatid na Eduardo B. Manalo, naway sana po, itong rally na ito ay sana ay maging mapayapa, maayos ang kalabasan. Hindi natin pinipigilan ka mo. Hindi natin pinipigilan. Ito po ay naway inyo pong pagbigyan yung hiling ng mga mamamayan na alam ko po na ang mga member rin po ng iglesia ay mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Ngunit ang akin pong hiling na sana po'y pakinggan at pinapanalangin ko po na ito pong rally na ito ay maging mapayapa para sa kapakanan ng nakakarami. Tsaka hindi ito yung sagot na si Pangulong Bongbong pababayin sa pwesto. Hindi yun ang sagot. Kita mo naman, nagpa-imbestiga siya kahit maapekto yung kanyang administrasyon. Correct. Pinangunahan niya kamo. Oo, hindi katulad kay Digong nga na sinabi niya may anomalya raw sa DPWH, hindi naman siya nagpa-imbestiga. Pero walang ginawa. Oo, hindi si Pangulong Bongbong ang kalaban dito. Ang kalaban dito, korupsyon. Hindi si Pangulong Bongbong. Kaya yung peace rally mangyari simula bukas, sana talagang panindigan nilang mapayapa at hindi magpapabaksa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana. Kasi gusto ko lang po ipakita sa mga kapatid din ito, kung bababa man po si Pangulong Marcos, ano po ba magiging benepisyo ng mamamayang Pilipino? Ayun na nga, wala ano po bang magiging benepisyo? Gaya nga na sinabi ko, ang membro ng INC ay ang mga Pilipino rin na nagbabayad ng buwis. Tingnan mo na tatanungin ko po, mayroon po bang malaking changes na mangyayari kapag napalitan po ba ang Pangulo? Bakit ba INC ang lagi mong binabanggit? Meron namang KOJC. May KOJC. Kasi ako parang binabaliwala mo eh. Kasi ako partner. Parang sinasabing wala na silang bilang eh. Yun totoo. Wala raw dating eh. Parang wala dating eh, no? Hindi kasi ang INC kasi, kilala ko to pagdating sa pamamahala. Kahit sabihin mo ang miyembro, ang pakikinggan, yung tagapamahalang pangkalahatan. That's why I address my message to Ka Eduardo Manalo. Ngayon, pagdating namang sa KOJC, wala naman, nakakulong naman yung founder nun eh. Diba? Ba't ako mananawa, ba't kakausapin ko pa yun, sarado utak. Actually, naawa sa mga miyembro niyan. KOJC. Diba? Siguro, masabi ko, yun ang pinakakawawang reliyon dito. KOJC. Kaya nga. Yung pinuno nila, ganon eh. Biro mo, napaniwala sila sa mga ganong-ganong buladas ni ni Kibuloy. Matindi, Matindi. Hindi, pero alam mo, napansin nyo ba, parang sa parting Mindanao maraming ganyan, Cleo, si Senyor Aguila, si Kibuloy. Parang isa lang yung gawi, pero naniniwala sila eh. Hindi, ang akin lang kung ang JIL sasama. Yan, Kung KOJC sasama. Kung INC sasama. Sa the rest na matitino, dito wala ako sa INC. Malayo. Tignan ko itong dalawa. Kasi imagine mo, ang JIL mabibit-bit, alam mo, sino partner. Sabihin na natin, bandong kayo, hindi para paglingkuran ng Diyos. Andun kayo para ipagtanggol yung anak ng pastor nyo. Kasi merong issue ngayon ng korupsyon. Diba? Gagano, Mr. President, kaluluwa ng bayan to. Bakit kaya bakit kaya nung merong war on drugs tapos may mga libo-libong namamatay? Mga kabataan, bakit walang mga lumabas na ganyan para manawagang itigil yung mga ganitong patayan? Kasi ang pinaka dapat goal ng dapat pinakahawakan ng isang religious group, pro-life eh. Correct. Ganito bakit walang mga naglabasan ng ganyan? May mga lumaban na pare dito. Andiyan si Father Reyes, Robert Reyes, Father I forgot the name. Ang dami lumaban yan, even the Catholic Bishops of the Philippines. Hawak nila yung mga protektado na mga pari, yung mga biktima nakaharap sa Netherlands. Pero nagtataka ako, simula nung si Digong nagpapatay ng ganyan. Ba't itong tatlon? Wala bakit yung INC? Bakit? Tanong ko lang po, bakit yung INC? Bakit yung KOJC, ba't wala? Tumahimik kayo? Bakit wala? Ang pinag-uusapan dyan buhay. Buhay. Di ba?
Ba't kaya ganun? Siguro, baka masaya sila sa panunungkulan ni Digong noon. Ito nga, nagtataka ako, ba't may mga magrarally pa? May mga investigasyon naman nangyayari na. Ano ba sasabihin nyo dyan? Siguro, wala naman silang pakialam doon sa mga namamatay na tao noon. Di ba? Nagtataka ako, bakit ngayon, lalabas kayo para mag-peace rally dahil nalaman nyo sa korupsyon. Mas malala pa sa korupsyon yung pagpatay sa tao eh. Kaya nga. Yun po ang tinatanong ko, ha? Mawalang galang ho sa lahat ng mga tatamaan ho. Kasi nga sabi ko ako pinuno ng isang iglesia or sekta. Isang memo lang, maglabas ka lang na against kayo sa korupsyon, okay na yan. Oo nga. Di ba? Ibabalita na yan eh. Ba't magrarally pa? Tapos 3 araw. Baka siguro gustong magpa-cute doon. Kaya ito bibitawan ko last minute. Kapag may isang tao o politikong pumanik sa entablado at ng gustong pagbaba ng gobyerno, hindi ko ituturing na peace rally ito. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi peace rally yung ganun. Ang tawag dyan pagpapabagsak ng gobyerno. People power. Ang gusto. At mukhang malilin lang pa yung ilang mga membro. Ayun ang aking pananaw. Mananawagan na rin ako sa taong bayan. Ngayon hong paparapit na ganito at ano man makita nyo ho sa palapit na peace rally nila, tayo ay magsama-sama at manawagan ho tayo ng pagkakaisa ng pagbabago, hindi ng pagpapalit ng bagong liderato. Correct. Di ba? Ikaw, Chris Ulo, sa tingin mo ba, saan hahantong itong mangyayaring binabalak nila na 3 araw na demonstrador nila? Ito pag ito natapos ang rally yung 3 araw, sana naman okay na to, last na to. Oo nga. Tanggapin nyo na. Tanggapin nyo na hindi nyo kayang pabagsakin. Tanggapin yung weak leader, Para kasing yung nangyayari kasi parang nagagamit kasi yung tao talaga. Kaya nga Nagagamit Gamit na gamit. Gamit na gamit yung tao para bang sabi ko nga, pag si Pangulong Bongbong halimbawa na paalis, si VP Sara yung pumalit, nako siguro unang tuwan-tuwa si Harry Roque, no? Naman. Parang tumama siguro sa loto si Harry Roque. Hindi lang, baka parang tumama ng pogo. tapos yung mga ibang nakakulong diyan baka magamot, no? Ayun na nga. Makakalaya. Marami matutuwa ipapardon lahat yan. Sige buloy na nanggahasa. Kasi sa totoo lang, magsimula sa trabaho, sa eskwelahan. Ayaw, kahit sa loob lang ng room ayaw na mga estudyanteng maloloko na may mamumuno sa room na matino Kasi yung mga ginagawa nilang kalokohan, hindi na nila magagawa. Yan. Sa trabaho, kapag may mga anomalya sa trabaho, alam ba, sa mga fast food chain, ayaw nila may visor manager na matino. Gusto nila loko-loko. Bakit? Para kung may ginagawa sila doon, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Parang ganyan din sa gobyerno. Ayaw nila yung may ganitong matino. Ayaw nila yan. Kasi hindi, hadlang So parang sinasabi mo, itong mga taong nandito ngayon, ayaw nila na tumino ang Pilipinas. Ayaw nila kay Pangulong Bongbong. Ayaw nila kay Pangulo. Kasi sabi ko nga, ang layo ng performance character, ugali, kay Digong. Ikumpara natin. Ang layo kay Pangulong Bongbong. Ikumpara natin si Pangulo, pag lumabas ng bansa, merong inuuwing investment. Si Sara, pag umalis ng bansa, perwisyo. Hindi, pag umalis, bumibit-bit ng pera, nilalabas niya si Pangulo pag nando doon, hinahangaan ng mga tao. Pinupuri, pinagmamalaki niya Pilipinas. Si Sara pag nasa ibang bansa, anong ginagawa? Chismis. Sa totoo lang sinisiraan tayo. Sara, pag nakikita ko, hindi na vice president ko, para relihista na Diba? Wala nang pinagkaiba kay Roque, Wala na At saka kay Celes, Pero sasabihin ko sa taong bayan to. Wala na kayong makikitang presidenteng ganito. Ito sabihin ko sa inyo. Ito yung pagkakataon na bumalik yung Marcos Kaya ginrab natin yung chances we have a 31 million votes para maka-generate tayo ng Then pinagkaisa ng taong bayan yun. Because nakita na nagutom ang taong bayan nag-asam tayo ng Marcos na bumalik. Which is, ito na nabinigay sa atin, nagkaroon tayo ng presidenteng ganito, nililinis ang Pilipinas, ayaw ng iba. Syempre, tingnan nyo mabuti mga kababayan kung panawagan ko sa inyo.
ito na yung pagkakataon na may presidente tayong mahal ang ordinaryong Pilipino, mapamayaman ka o mapamatanda ka, maiintindihan at abot na abot ka. Huwag natin sayangin to, mga kababayan, kasi kung sasayangin natin to, babalik pa ba tayo sa tayo ang pinapatay? Babalik pa ba tayo sa tayo ang dinudugas? Babalik pa ba tayo sa Parmali? Babalik pa tayo sa Pogo? Babalik pa ba tayo sa ang posisyon ay kaya... Ayan, isa yung mga nakatago dati na ngailang na bulgar sa administrasyong Marcos. Isa yung mga yan. Ayan, mga yan. Ikaw naman, ano masasabi mo? Dahil malapit na tayo magbukas. Ito, bilisan ko lang. Gusto ko lang ano to, yung sa West Philippine Sea. Habol ko lang to. Sige. Marami kasi nagtataka, bakit daw nahihira... Kasi maraming bumulib kay Pangulong Bongbong nung nanindigan sa West Philippine Sea. Di ba? Yung nagsalita siya sa ibang bansa na hindi sila gigib up dito sa... Pinaglaban niya eh. Pinaglaban niya talaga eh. Kung tutusin, pwede pa ba yan ni Pangulong Bongbong? Sakit sa ulo yan eh. Uupo lang naman ako ng 6 na taon. Diba? Si Pangulong Bongbong, maraming mga nagsasabi na hirap daw yung mga mangingisda ngayon sa West Philippine Sea. Totoo naman. Dati daw kay Digong, nakakapangisda sila. Ba't makakapangisda? Niloloko ni Xi Jinping si Digong kasi, sige mangisda kayo dyan, sabi ni Xi Jinping. Basta importante, nagtatayo kami struktura rito. Yun na nga. Inuuto sila. Yun na nga eh. Diba? Siguro sabi ni Xi Jinping, kung mangisda kayo dyan, importante na nagtatayo kami ng building dito, ang isda din naman mauubos siya. Matatapos din naman yun ang hindi nila alam. Ngayon kay Pangulong Bongbong, kaya nahihirapan na mga isda kasi nga, hindi yung naging yapak ni Digong sa China pakikisama, hindi sinundan ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Yun ang pinaka diyan sa paliwanag diyan sa West Philippine Sea na yan. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed. When trials surround him, make him stand tall. Your spirit